Ang pelikula ay nagsisimula sa Wrocław, Poland noong taong 1997. Isang facts na nagdedetalye ng pagkaapurahan ng paparating na baha ang ipinadala sa opisina ng politiko na si Jakub Marzak. Ngunit siya at ang kanyang mga kasamahan ay inakala na hindi ito gaanong seryoso kaya't binaliwala muna nila ito. Pagkatapos nito, lumipas ang 6 na linggo at makikilala natin si Yasmine Tremor, isang determinadong at lohikal na tao na naninirahan sa Netherlands kasama ang kanyang kasintahan. Lumalabas na siya ang nagpadala ng facts dahil siya ay isang hydrologist sa propesyon. Habang sinusukat niya ang antas ng tubig sa mga nakapaligid na latian, napansin niya ang isang maganda at inang USA kasama ang kanyang anak. Sinubukan niyang masdan ito ng mabuti, ngunit biglang nagpaputok ng baril ang isang pabayaang mangangaso. Dali-daling pumunta si Yasmine sa lugar upang subukan iligtas ang nasugatang hayop. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat, at namatay ang USA. Lubhang nagalit si Yasmine kaya hinawakan niya sa kwelyo ang mangangaso at kinuha ang kanyang ID. Pagkatapos nito, bumalik si Yasmine sa kanyang van kung saan pansamantala siyang naninirahan kasama ang kanyang kasintahan. Matapos pag-usapan ng nangyari, pumasok si Yasmine sa pribadong silid at uminom ng methadone, isang gamot na tumutulong sa mga tao na huminto sa paggamit ng heroin. Ang magkasintahan ay nagkaroon ng romantikong sandali, ngunit bigla itong naputol dahil sa pagdating ng isang malaking helicopter sa labas. Lumalabas na ito ay ang Polish military na nangangailangan ng agarang presensya ni Yasmine sa Wrocław. Sa susunod na eksena, nagtungo si Yasmine sa emergency headquarters sa lungsod. Pagdating niya, sinalubong siya ng politiko na si Jakub, na isa rin palang dati niyang kaibigan. Dinala siya nito sa opisina kung saan nakilala niya ang ilang mga commander at siyentipiko. Mayroon ding broadcast network na naroon upang magbigay ng updates at impormasyon sa publiko. Sa pulong, ibinahagi ni Yasmine ang kanyang mga bagong natuklasan, na nagsasaad na nasa bingit ng pagbaha ang Wrocław at kinakailangan ng agarang aksyong pang-emergency upang maiwasan ang malaking kapahamakan. Gayunpaman, nalaman niya na ang koponan ay umaasa pa rin sa mga lumang datos mula 1960s, na nangangahulugang hindi sila handa sa paparating na baha. Nang tanungin siya kung anong modelo ang dapat sundan, agad siyang humiling ng detalyadong datasets at mapa upang makapagsimula. Tiniyak niya sa kanila na handa na ang modelo kinabukasan upang makatulong sa paggawa ng mahalagang desisyon upang pigilan ang pagbaha. Kinabukasan, naglakad si Yasmine kasama ang colonel upang inspeksyonin ang antas ng tubig sa lungsod. Agad niyang napansin na tumataas ang underground water. Pagkatapos, nagtungo sila sa kalapit na nayon ng Kitty, kung saan napagtanto niya na kung tumaas pa ng 2 metro ang tubig, mabibigo ang flood banks. Habang nag-iinspeksyon, nakilala ni Yasmine ang isang lokal na residente na si Andrej Rebase at tinalakay sa kanya ang panganib ng baha. Sinuri niya ang basement ng bahay ni Andrej at napansin ang mga mamasa-masang pader, na ikinagulat din ni Andrej. Napunta naman ang usapan sa ama nito, isang veterano ng digmaan na ngayon ay nakarete sa ospital ng lungsod. Umaasa si Yasmine na makakausap ang ama ni Andrej upang matuto tungkol sa mga nakaraang pagbaha. Samantala, dumating si Jakub malapit sa isang reservoir at natuklasang may nakatakdang event na magaganap doon. Labis siyang nagalit sa mga organizer dahil hindi nila isinara ang lugar sa kabila ng paulit-ulit na babala. Sinubukan ng manager na baliwalain siya, ngunit tinakat siya ni Jakub na tatanggalin siya sa posisyon, kaya't napilitan itong sumunod. Pagkatapos, bumisita si Jakub sa isang panaderia na pinapatakbo ng isang matandang babae, si Ginang. Boss siya, halatang isa siyang suki dahil kinuha niya ang ilang tinapay at dali-daling umalis papunta sa apartment na katabi nito. Sumunod, nagtungo siya sa tahanan ni Ginang Tremor, isang matandang may sakit at sobra sa timbang na nakaretay na sa kama, na lumalabas na siya pala ang ina ni Yasmine. Ibinunyag na si Jakub ang kasalukuyang nag-aalaga kay Ginang Tremor dahil may alitan sila ni Yasmine. Kinabukasan, inihanda ni Yasmine ang kanyang modelong plano at tinalakay ito sa kanyang mga kasamahan na karamihan ay kalalakihan. Batay sa kanyang mga natuklasan, binigyang diin niya ang pangangailangan ng agarang aksyon upang maiwasan ang pinsala ng baha. Sinabi niya na ang underground water ay napakalawak na kaya't ang mga puno ay naninilaw na. Bagamat nanganganib ang mga hilagang estado, ligtas pa rin ang sentro ng lungsod sa ngayon. Iminungkahi ni Yasmine ang pagsabog ng flood bank sa kalapit na nayon ng Domeniwo upang makalikha ng daanan para malayang damaloy ang ilog. Ayon sa kanyang pagsusuri, ang hakbang na ito ay makatutulong upang mabawasan ang malaking pagbaha. Nag-aalala si Jakub dahil ang flood banks ang pumoprotekta laban sa tumataas na antas ng tubig. Kaya't tinanong niya si Yasmine kung bakit nila ito kailangang pasabugin. Ipinaliwanag niya na ang flood banks ay talagang nagpapataas ng antas ng tubig at bagamat epektibo ito para sa minor o moderate na pagbaha, ito ay hindi mabisa sa panahon ng matinding pagbaha. Dahil sa paliwanag na ito, napaniwala si Jakub at inutusan ng militar na maghanda para sa demolition plan. Kinabukasan, nang dumating si Yasmine sa Domeniwo sakay ng helicopter, natuklasan niya ang isang weir at ilang gusali malapit sa ilog. Napansin niya na ang topografiya ng lugar ay hindi tumutugma sa mga detalyeng nasa mapa. Nang pagtagpuin ang mga impormasyon, mabilis niyang napagtanto na ang mga mapa ay mula pa noong 1967. Ipinaalam ng piloto na ang weir ay itinayo ilang taon na ang nakalipas upang suportahan ang Lotka Dairy Enterprise. Ang bagong impormasyong ito ay nakaapekto sa kanyang hipotesis, dahil ang mga pagbabago sa ekolohiya ay malaki ang epekto sa kanilang mga desisyon. Nangangahulugan nito na nagbabago ang mga lugar malapit sa ilog
ilog sa paglipas ng panahon. Matapos matuklasan ang pagbabago sa topografiya, inutusan ni Yasmina ang piloto na bumalik agad sa lungsod. Dumiretso siya sa bahay ni Jacob at ipinaliwanag na wala nang silbi ang kanilang plano na pasabugin ang Dominiwo flood banks. Hiniling niya na ipatigil ito, kaya't nagmamadaling ipinaalam ni Jacob ang mensahe sa militar. Gayunpaman, hindi gumana ng maayos ang linya ng komunikasyon sa liblib na lugar ng Dominiwo. Habang sinusubukan niyang ihatid ang mensahe, aksidenteng pinasabog ng Colonel ang flood banks, na nagresulta sa pagbaha ng Lotke Dairy at ikinasira ng maraming alagang hayop. Kinabukasan, sinisi ng delegado si Yasmina dahil sa kanyang maling mungkahi, ngunit sinagot niya ito at sinisi rin sila dahil sa pagbibigay ng lumang mapa. Binalaan din niya sila na ang sentro ng lungsod ay nanganganib na mabaha. Ayon kay Yasmina, ang pagkakaiba-iba ng antas ng lupa sa loob ng lungsod ay magdudulot ng mabilis na pagtaas ng antas ng tubig sa ilog. Kapag wala nang mapupuntahan ang tubig, sa huli ay babahain ang sentro ng lungsod. Binibigyang diin ni Yasmina na 3 beses na ang dami ng tubig kumpara sa karaniwan. Habang pinag-uusapan nila ito, isang reporter ng balita ang nakarinig ng kanilang usapan. Pagkatapos ng pulong, hinarap ni Jacob si Yasmina tungkol sa kanyang dating pagkakalulong sa heroin, na tila ipinapahiwatig na maaaring ito ang dahilan ng kanyang pagkakamali sa paghusga. Ngunit hindi ito pinansin ni Yasmina at galit na lumabas ng opisina nang hindi nagbibigay ng malinaw na sagot. Maya-maya, inalok siya ng reporter nang sakay pauwi kapalit ng impormasyon. Pumayag si Yasmina, at habang nasa biyahe, isiniwalat niya na dahil may 5 ilog sa lungsod, ang kanilang pinagsamang alon ay babaha sa buong probinsya. Nangangahulugan ito na mawawala ang buong lungsod. Natakot ang reporter sa kanyang nalaman habang mabilis na sinabi ni Yasmina na itigil ang sasakyan sa harap ng isang pamilyar na gusali. Ang balita tungkol sa baha ay agad na kumalat sa lungsod, na nagdulot ng takot sa mga residente. Sa susunod na eksena, dumating si Yasmina sa pintuan ng apartment ng kanyang ina at isinilid ang isang abiso na nagbabala tungkol sa panganib ng pagbaha at hinihimok siyang lisanin agad ang bahay. Pagkatapos, pumunta siya sa palengke ni Ginang Basia, kung saan masiglang binati siya ng matanda. Sa isang pribadong pag-uusap, hiniling ni Yasmina kay Basia na pansamantalang ilipat ang kanyang ina sa kanyang apartment ng ilang araw. Pumayag si Basia at ibinunyag din na matagal nang inaalagaan ni Jacob ang kanyang ina. Bahagyang nagulat si Yasmina ngunit tumango bilang pasasalamat bago umalis sa palengke. Maya-maya, dumating ang anak ni Jacob na si Clara sa hotel kung saan pansamantalang nananatili si Yasmina at tinanong siya tungkol sa relasyon nila ng kanyang ama. Kinausap ni Yasmina ang dalagita at nagbigay ng ilang walang kwentang detalye tungkol sa kanilang trabaho ngunit iniwasan niyang sabihin ang buong katotohanan. Sa sandaling yun, dumating si Jacob at inutusan si Clara na maghintay sa sasakyan. Nang sila na lang dalawa ang naroon, nilinaw ni Yasmina na wala siyang sinabi kay Clara tungkol sa totoo. Dito isiniwalat na dati silang magkasintahan at si Clara ay anak pala ni Yasmina. Gayunpaman, hindi nagtagumpay ang kanilang relasyon dahil sa dating pagkakalulong ni Yasmina sa heroin. Pagkatapos nito, nagtungo si Yasmina sa estasyon ng tren ngunit nalaman niyang isinara ito dahil sa baha. Walang ibang magawa, bumalik siya sa nayo ng Kitty upang magpatuloy sa inspection. Habang ginagawa ito, natapilok siya sa isang sanga at bumagsak sa patag na lupa. Sa pagkakataong ito, natuklasan niya ang isang reservoir ng tubig at isang German railway track sa ilalim ng tulay na nag-uugnay sa nayon at bayan. Napagtanto niyang may kakaiba, kaya't dali-dali siyang nagtungo sa ospital ng lungsod upang makausap ang ama ni Andrej tungkol sa baha. Isiniwalat ng matanda na may viaduct na itinayo kung saan dumadaan ang mga tren noong panahon ng digmaan, at ang Crane Water Reservoir ay ginamit para sa mga steam engine. Nang marinig ito, nag-alala si Yasmina at agad na lumabas ng ospital. Diretso si Yasmina sa punong tanggapan at ipinaalam kay Jacob na ang ilog sa nayon ng Kitty ay bumabalik sa dating daluyan nito. Ngayon, ang pinakamainam na solusyon ay pasabugin ang mga flood bank. Iniisip ni Jacob na mahirap isagawa ang plano dahil maraming residente ang nakatira roon. Ngunit iginiit ni Yasmina na ito lamang ang paraan para maiwasan ang malaking pagbaha. Pag-alis ni Yasmina, binanggit ni Jacob ang ideya sa biseministro ng kanyang partidong pampulitika. Gayunpaman, tinawanan ng biseministro ang plano at iniutos na huwag itong ipatupad dahil magdudulot ito ng negatibong reaksyon mula sa media. Sa halip, iminungkahi niyang manipulahin ang media para sa kanilang benepisyo. Sumunod si Jacob at inutusan ang kanyang sekretarya na ipakalat ang impormasyon tungkol sa plano ng demolisyon sa nayon ng Kitty. Hindi nagtagal, iniulat ng media ang plano na pasabugin ng mga flood bank sa Kitty at sa kalapit na mga lugar. Ang operasyong ito ay inaasahang magliligtas sa sentro ng lungsod ng Rocklo mula sa paparating na alon ng baha. Pagdating ni Yasmina sa nayon kasama ang hukbo, hinaranggan ng mga residente ang daan patungo sa flood bank at tumutol sa plano. Naiintindihan ang kanilang galit dahil isasakripisyo sila para sa kaligtasan ng lungsod habang wala silang natatanggap na tulong para sa kanilang sariling pagbaha. Samantala, sinisiyasat ni Clara ang mga pribadong drawer ng kanyang ama at nakakita ng mga larawan nila ni Yasmina. Nausisa, itinabi niya ang mga ito at mabilis na inilock ang drawer nang marinig ang paparating na tao. Dumating ang kanyang ama, na nagutos sa kanya na ihanda ang kanyang mga gamit sa lalong madaling panahon. Iniwan siya ni Jacob sa bahay ng kanilang tagapag-alaga upang maghanda para sa paparating na baha. Pagkatapos, nagtungo si Jacob sa opisina at nagsagawa ng isang press conference upang tiyakin sa publiko na kontrolado ang sitwasyon sa Rocklo. Dumating si Yasmina sakto upang marinig niyang inanunsyo ni Jacob ang suspensyon ng kanyang kampanyang pampulitika dahil sa krisis. Galit na galit si Yasmina nang mapagtantong nagsisinungaling siya tungkol sa baha at galit na umalis ng opisina.
Sinundan siya ni Jacob upang magpaliwanag. Ngunit mas nag-aalala si Yasmina para sa kaligtasan ni Clara. Mabilis na nakuha ni Yasmina ang kasalukuyang tirahan ng kanilang anak at nagmadaling pumunta roon. Samantala, nagsimulang maglabasan ng mga daga mula sa mga kanal at nagkalat sa mga paligid dahil sa tumataas na tubig. Pagdating sa pintuan, binalaan ni Yasmina si Clara na huwag umalis ng gusali sa susunod na ilang araw para sa kanyang kaligtasan. Tumango si Clara bilang pagsang-ayon at sinabing may gusto siyang ipakita. Kinuha niya ang mga larawang natagpuan sa drawer ng kanyang ama. Ngunit laking dismaya niya nang makitang umalis na si Yasmina. Samantala, natuklasan ni Jacob na ang event na kinansela niya ay muling pinayagan ng vice-ministro. Nagalit siya at nakipagtalo sa tagapamahala ng event, ngunit nabigo pa rin siyang ipatigil ito. Sa kabilang banda, nagmamadali si Yasmina sa bahay ng kanyang ina upang balaan ito tungkol sa baha at kumbinsihin itong lisanin ang bahay. Gayunpaman, sinermonan siya ng kanyang ina dahil ngayon lang siya nag-aalala pagkatapos ng maraming taon ng pag-abandona. Nalulungkot ito sa hindi nila muling naayos ang relasyon ni Jacob. Habang nagtatalo, napansin ni Yasmina ang basang bahagi ng dingding. Mula rito, may mga gagambang umaakyat patungo sa itaas na palapag upang makaiwas sa baha. Nagdulot ito ng matinding takot kay Yasmina dahil napagtanto niyang paparating na ang napakalaking kalamidad sa lungsod. Agad siyang tumawag sa gobernador mula sa embahada ng US at ipinaalam ang kritikal nilang sitwasyon. Samantala, dahil sa balita ng tumataas na tubig, naghanda ang mga taga-Kiti gamit ang mga sako ng buhangin upang harapin ang baha. Sa ospital ng lungsod, napansin ng isang nurse ang biglang pagtaas ng tubig sa hardin at agad na inalerto ang senior doctor. Kasabay nito, abala ang mga autoridad sa City Zoo sa paglikas ng mga hayop. Sa isang nakakakilabot na pangyayari, iniulat ng isang tauhan na nakatakas ang isa sa mga mapanganib na buwaya na pinangalanang Wally. Ang huling eksena ay nagpapakita ng buwaya na kalmadong naglalakad papunta sa sentro ng lungsod.